meron pong tinatawag tayo na sudden cardiac arrest. So alam po natin na ang sakit sa puso ang siyang pangunahing dahilan pa rin po ng pagkamatay sa buong mundo. Dapat ay may alam din tayo na magbigay po ng pangunang lunas. Dapat matutunan natin yung hands-only CPR na kung meron mang pasyente po na posibleng nag-heart attack, kahit mga bata, pwedeng makasave ng buhay. Tandaan po natin yung apat na C. Unang C, check. Ang pangalawang C, call. Pangatlong C, compress. Yung pang-apat na C, connect. So sige nga, Dr. Francis, pakita natin paano ba ginagawa ang tinatawag na hands-only CPR. So ang pinaka-importanting mangyari ay ma-identify mo muna na siya ay nag-cardiac arrest. First C ay check. So ang chine-check po natin actually, bago tayo magsimula, check mo kung safe yung surroundings bago ka magligtas ng buhay. Kung safe naman siya, diretso na po tayo sa checkin nating susunod, yung unresponsiveness kung responsive siya. So paano ginagawa po yon? So tatapakin natin yung shoulder ng pasyente, ginigising natin siya, titingnan natin kung talagang responsive siya. At sa puntong po ito, tinitingnan na rin po natin ang kanyang paghinga. Malalaman po natin kung humihinga, kung tumataas baba po yung dibdib, at saka tumataas yung tiyan ng sabay. Ganyan po. So kung siya po yung humihinga, parang hindi gumagalaw, hindi po cardiac arrest po yun. Para malaman mong cardiac arrest siya, hindi talaga nagre-respond, hindi humihinga. Yan po yung first C, mga kabarangay, ha? Ang second C, Dr. Francis. So, second C, pag natin nalaman na siya ay nag-cardiac arrest, ang next step po ay yung tinatawag natin na call. So, sino pong tatawagan? Natatawagan po yung mga rescue group, yung 911, 117, kung sino po alaman po yung rescue group sa paligid po ninyo, yun po itatawagin. At ang kailangan mangyari po, pag tayo tatawag, kailangan sabihin natin kung saan lokasyon natin, anong nangyari, at sabihin natin na sana may madalang AED. Yung AED na yun, yung kasi yung kakailanganin natin later kapag kunyari siya po ay nag-ventricular fibrillation kaya siya nag-sudden cardiac arrest. So, nakatawag tayo ng tulong. So, next na C po, dahil natin cardiac arrest siya, gagawin natin pangatlong C, compress. So, yung compress, kukompress na po natin ang dibdib ng pasyente kasi siya ay nag-cardiac arrest. So, paano po gawin po yun? So, yung gagawin natin, yung isang kamay natin, yung heel ng hand ito, ilalapat natin sa gitna ng chest, yung sternum na sinasabi, sa gitna, level ng nipple po sa lalaki, sa gitna po yun, lalapat yung isang kamay pong ganito, naka-interlock pong ganon, tapos po straight ang elbows, perpendicular po tayo sa pasyente, nakaganyan. Kailangan malinaw po yan, ano? Dapat sa buto, yung buto na nasa gitna. Buto na sa gitna, no? Oo. Tapos, pag perform natin yung third C na yan, kailangan diretso pala na ganyan. Diretso. Okay. Yung bigat na pag binaba po natin ito, kinompress natin, hindi po dito po magagaling yung lakas, dito po sa shoulder. So ibababa lang po natin yung weight natin, dire-diretso po yun, hindi tumatalon-talon, nakadikit lang po yun. Straight ang elbows, sa gitna, perpendicular po sa pasyente, tapos po, ang bilang po, 100 to 120 per minute, at sa tamang lalim na 2 to 2.4 inches. Ngayon, yung 100 to 120 per minute, pag na po natin yun, pwedeng sa tugtog po, sa tune po ng Staying Alive. Diba? Ang bilang po ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, staying alive. Ganyan, Ang bilis. Staying alive. Or, kapag tumibok ang puso. So, dire-diretso po yun. 2 minutes, tamang lalim, hindi po straight ang elbows, sa gitna ng dibdib, dire-diretso po 2 minutes. So pagkayari po ng 2 minutes, pwedeng check-in po yung pasyente. Kung gumagalaw na po siya, humihinga. Kung hindi pa rin po, tuloy-tuloy pa rin po tayo mag-CPR. 2 minutes po ulit dire-diretso. So every 2 minutes mag-check. So tuloy-tuloy siya, Dr. Francis. Tuloy-tuloy. CPR ka, tumawag ka ng tulong, dumating na ang tulong. Dala niya ang AED, anong gagawin natin? Okay. Yung pang-apat na si connect. Sabihin po ng machine, stand clear, analyzing. So mag-a-analyze po, bibitawan po yung nag-CPR. Ilang milliseconds po, magsasabi po siya ng shock advice. Meaning nag-advise siya ng shock. Isipin nyo, na-detect po niya ventricular fibrillation. So kailangan bigyan ng kuryente para ma-defibrillate. So kapag ito po ay talagang yun ang sinabi, pipindutin lang po yung shock button sa AED. Pagkapindot po, pag-shock po dito, na-shock na po siya,
CPR po ulit. 2 minutes. Dire-diretsong CPR hanggang sa ma-revive ang pasyente. Tuloy-tuloy. So kung sakali ang pasyente gumagalaw na, humihinga na, so siya po ay na-revive na. Kung may kakayahan kayo checkin yung pulse, pwede naman. Pero yan po yung pinaka-basic po na konsepto pag na-revive na. Pag na-revive na po ang pasyente, itatagilid po natin siyang pag ganyan. Yung isang kamay po ay nakalagay po dito para nakasupport po yung ulo, para tutulo lang yung laway niya, yung paa na to nakatiklop ng ganyan. So ito yung pinaka-safe na recovery position po. So pag nangyari na po ito, so recovered na po siya, dadali na po sa hospital, ika-transport na po. So, yung pala ang tinatawag na recovery position. Recovery position. Okay. Hopefully po, sa inyong panonood, tayo po ngayon ay natuto na at marunong gumawa ng hands-only CPR. Ito ang Real Talk with Doc, handog sa inyo ng Barangay BK.